Doc Willie, Doc Lisa to. Swerte po tayo ngayon. Kasama natin Dr. Jim Di Magila. Napakabait na ENT doctor. Suking-suki natin dati. Pinaka-common po sa inbox na lumalabas ay yung tutuli. Most of the time, tinatanong talaga ng mga patients, either may nakita akong may nakabara sa tenga ng asawa ko or ng anak ko, or parang may nararamdaman akong naka-block na parang meron akong may block na nakapasok sa loob ng tenga. Yun po talaga yung one of the most common. Actually, sa tutuli, before anything else, yung tutuli actually may role yan sa katawan natin. Ang important role niya is to prevent bacterial infection tsaka to prevent fungal infection. Kasi nagkakaalipungan din yung tenga. So, yung role ng tutuli ay para siyang defensive mechanism or protection laban sa bacteria. Actually, yung tenga natin, yung tutuli, nilalabas niya lang yan ng pusa. So, galing sa loob, yung tenga kasi natin divided yan into several areas, yung pinag-uusapan natin is yung outer ear, yung galing sa bungad, yung sa butas, papunta sa eardrum. Yun ang outer ear. Diyan nagfo-form usually yung tutuli. Ngayon, yung purpose niya is to protect yung tenga at magbigyan ng antibacterial na properties yung tenga. Pinaka-common yung paglilinis. Kung i-imagine niyo yung ating cotton buds, pag pumasok sa bungad ng tenga, saktong-sakto siya doon. So instead of nilalabas natin at nililinis natin at outward yung movement, ang nangyayari is dinudot-dot, naiipon sa loob ng tenga at nai-impact doon mismo sa loob ng tenga. So yun ang pinakamadalas na nangyayari. Hindi kaagad yun mararamdaman, at sometimes parang discomfort lang. Tapos after maligo, pag nabasa, na-expand yung wax, sa mararamdaman parang may nakabara. So basically, yung parati nagka-cause ng problem. So ano yung pwedeng gawin? Well, number one iwasan yung linis ng tenga. Ako I would prefer na wag na kong galawin yung tenga, wag na kong talikutin, wag na kong dudutin. Kung may konting dumi, dito lang sa labas. Ito lang. Dito sa tinatawag na pin, dito. Wag na ho sa bungad, wag na ho talikutin. So, sulad ng sinasabi ko, may mga cases naman talaga na nag-i-impact siya, Pag nangyari yun, the next best thing na pwedeng gawin is pwedeng subukan ng baby oil, baby oil would actually loosen or it would make it medyo mas mushy, Tapos magsa-slide out siya ng pusa. Bukod sa baby oil, ano pa pwede nila ilagay? Advisable ba to? Hindi natin sure na butas yung eardrum. Anong klaseng baby oil? Ano ba to? Mineral oil? Johnson's baby oil? Pwede ba ang hydrogen peroxide? Pwede ba yung Otosol? Pwede ba yung, Sinalar or ano? At ano ba pwede, range na pwede natin ipayo na safe para sa kababayan natin? Ano yung limit na dito, talaga magpapacheck up na kayo kay Dr. Jim Di Magila? Ano naman po, bukod sa baby oil is the most natural. Actually, yun ang talaga i-recommend ko. Although, ingat lang po kung may butas yung eardrum. Actually, kung may butas yung eardrum, medyo mahirap siyang i-diagnose ng sa bahay lamang, pero kung may luga kayo na vaccine before sa tenga ng mag-anak niyo or sa tenga ninyo, nagaluga kayo dati or recently, may lumalabas na parang fluid sa tenga, isang malaking indication yan na posibleng tas yung eardrum. So kapag ganun, ingat lang sa baby oil, pero safe naman din po yung baby oil. And baby oil, even yung Johnson's na baby oil na yung nabibili sa mga groceries, yung bottle, well na po yun. Any baby oil will. Ang tip ko dyan, dropper, punuin nyo po ng baby oil, tapos patakan nyo po yung tenga hanggang sa bungad, tapos nakaganon kayo, let it stay there for mga around 2-3 minutes, mahaba na yun. Tapos hayaan lang pong lumabas yung baby oil. That will already do, Pangalawa po, regarding sa hydrogen peroxide, it's also very safe. Ang tawag namin dyan is oral tolay. Medyo medical yung term, oral tolay. It's A-U-R-A-L, tolay. Basically, ang ginagawa natin dyan, kuha tayo ng hydrogen peroxide or agua oxinada.
kahit anong kulay, pwedeng blue, pwedeng red. Usually, yung tinatanong sa akin mga patients ito, anong kulay ba? Yung sa bottle, meron blue, meron red. Anything ho, walang problem. Hahaluan niyo po siya ng 50-50 water. So, ang advice ko po, yung takip ng hydrogen peroxide, buksan niyo po, lalagyan niyo ng kalahati ng agua oxinada. Tapos kalahati po niyan is water. Pwede naman po yung water sa faucet, pero i-advise ko kung maaari distilled water or mineral water, at least sealed siya at malinis. Hindi yung minsan kasi pag sa water sa faucet, no, sometimes hindi tayo sure kung medyo malinis talaga siya. So once meron na kayong concentration doon sa sa bottle, no, kumuha ng dropper, tapos punin na naman yung tenga hanggang sa bungad, let it stay there for 2 to 3 minutes. Bubula ho yun, magpa-bubbles yun, pero hayaan nyo lang po, that's good, and then lalabas lang siya, lumabas ng pusa. May mga drops din naman po na pwede, no, aside from the baby oil and the agua oxinada. Mga nakita ko, may ibang patients na nagpipicture ng bottle, tapos, Doc, pwede po ba ito? Is this para sa tenga? Minsan nakikita ko Sinalar, minsan nakikita ko Aplocin, minsan nakikita ko Otosol. It's okay. Walang problem yung mga gamot na ito if you have it at home. Yun naman talaga ang purpose nila is number 1, para sa infection sa tenga, and number 2, para at least makatulong sa tutuli. Medyo hindi lang advisable para sa akin. At ako personally, sa nakikita ko sa mga patients, minsan kasi yung mga gamot na to, instead of sinusoften nila yung tutuli, mas lalo siyang nag-i-impact ng konti. Kaya medyo mas gusto ko pa rin yung agua oxinada at saka yung baby oil. Although, kung yung tenga ninyo ay may infection, kailangan po ng mga gamot na ito kasi it's anti-inflammatory. Pero kung tutuli lang talaga ang problema, medyo mas gusto ko pa yung baby oil tsaka yung agua oxinada kaysa sa yung mga gamot for the ears, no, yung mga eardrops. Pero kung may infection yung tenga, then definitely kailangan nyo ng eardrops. Paano kung malalaman kung may infection yung tenga? Number 1 is yung pain, no? Pag masakit na talaga yung tenga, it means hindi lang infection ang problem nila, but posible nagka-infection na rin. Bakit siya nagkaka-infection? Kasi once impacted na yung tenga natin, minsan nagkakaroon na siya ng irritation sa skin. Yung sa outer ear kasi natin, yung balat or yung skin, no, overlying or na bumabalot mismo dun sa kanal, very manipis po. Wala siyang fat, buto yun kaagad. Buto yung mismong skull natin, yung temporal bone, no? Yung buto, kaagad nag-overlie yung skin or pinapatungan ng skin, wala na siyang taba sa ilalim. Kaya kung irritated yung skin natin, pag namagayan, masakit na masakit talaga yan. So, number 1 na mafe-feel ninyo is yung pain sa tenga, no? Masakit. Number 2, subukan yung hawakan yung tenga. Pag hinatak nyo ng paganon, if may pain, no? Talagang, or let's say anak ninyo, hinawakan yung tenga, umaaray, or ayaw magpahawak ng tenga. It means may infection yung outer ear, no? That's the second most common. Pag nangyari na ho ito, I think you need to go to a doctor already. Yun ang parati kong sinasabi, kung hindi kaya ng home remedy, usually mga around 3 days lang yung home remedy . Pag hindi kaya talaga ng home remedy, huwag mag-atubili, go to the doctor right away, no? Kasi kailangan ka agad makita yun. Minsan kumakalat kasi yung infection, hindi lang yung outer ear problem, minsan buong tenga, namamaga. But the good news, ayoko yung tayong takutin, no? It doesn't, hindi naman siya madalas mangyari, no? Nangyayari lang ito pag napapabayaan, that's number 1. And number 2, kung talagang panay kalikot, nagkakasugat-sugat na, nagkaka-infect na, lumala na yung infection, no? Yun usually yung nangyayari. Pero kung basically pag sa home remedy, bihira mangyayari yun . Doc Jim, last question. Yung paggamit ng baby oil, pati agua oxinada, yung tinuro mong 50-50 sa agua oxinada, mineral oil. Ang patak dito ay 3 to 4 drops, left ear, right ear, twice a day, 3 times a day.
hanggang ilang araw, mga 4 na araw, 5 araw. And ang concern ko rin, pag nagpapatak, kasi sanay din ako magpatak dati, minsan, nag-swell yung tutuli, lalong hindi ka makarinig. Diba? Imbis na, na konti, pag nagginawa natin, baka lalo ma-block pa lalo yung ako sa mineral oil and agua oxinada. Yung sa number of drops, usually it's mga around 3 to 4, no? Minsan 2 to 3, pero usually 3 to 4 para mapuno yung yung buong kanal. It's advisable naman na pag pinatakan, talagang aapaw siya hanggang sa bungad, no? You can do this at least 3 times a day, no? 3 beses sa isang araw, siguro mga around 3 days. Kung talagang bakit pa rin at the end of the 3rd day, magpo 4 days, 5 days na, I think kailangan na pong pumunta sa doktor pag yung nagsaswell yung tutuli, after ng drops talagang magsaswell siya, parang pakiramdam nyo, parang nabibingi, no? But of course, isa yun sa mga home remedies, isa yun sa mga, kumbaga, risk na susubukan natin na at least lalabas siya. Kung talagang nag-swell up siya after 3 days, talagang barado, hindi talaga nawawala, impacted talaga, nabibigay na talaga, I think kailangan natin tanggalin siya. When I say tanggalin, kailangan niyo pong pumunta sa doktor. Kasi madalas nakikita ko yung mga patients ko, na pag gumagamit sila nung meron po kasing parang kutsara na para siyang scoop, no, na metal, or minsan yung plastic. Worse yung may nakita akong isang patient kasi gumamit ng toothpick, no, yung talagang yung sharp end ng toothpick ang ginamit niyang pangdudot at pangkalikot. Pwede posibleng mabutas yung eardrum, no? Yun ang ayaw natin. Although mataas naman ang chance na mag-heal yung eardrum, pero kapag nabutas kasi traumatically tapos with the infection, galing pa sa labas yung hindi pa malinis yung pinangkutkot, pwedeng mas lalong lalala yung problema. Pwede siyang mag-lead into a chronic ear infection. Kapag ganun po kasi medyo mahirap gamutin yun. And ayaw natin yun dahil tutuloy lang. Okay, maraming salamat Dr. Jim Di Magila. And post ko na rin dito yung clinic numbers mo. Alam ko ikaw isa pinakamasipag. At good luck to sa page mo na tumutulong ka ng libre dito sa kababayan natin. Thank you very much, Dr. Jim. Salamat din po, Dr. Lee, for inviting me po. At least masaya na po ako makatulong sa mga kababayan natin.